Hello, hello, hello. Kumusta? Mayong adlaw karong tanan, mga kaigsunan ug mga kasampyak. Here we go again, boy. America Duterte loyalist. Pagayon nga. Kung adunay na dugmo tungod sa tumang kakapoy kaluya. Ang imong mga pulong may magadasig kaniya sa pagtindo. Time check, it is na 12:56 in the morning or afternoon na. 22nd of November, Friday 2024, dito sa Brooklyn, New York. So, mga sampyak, kayo mulit-muli kong ina nyo yan na magsampyak man lang itong munti kong channel. God bless po sa inyo lahat. Buhay po tayo. At makasampyak, ano bang pwede nating pag-usapan ngayon? So, alam naman natin yung mga pangyayari, mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na dyan sa yung mga nangyari sa House of the Reptiles. Yung mga may mga warm-blooded mammals dyan. Diba? Kilala nyo na yung mga yun. House of the Reptiles. House of the Representatives. Ang bahay ng mga busog na representatives, mga magnanakaw. Diba? Yung mga buwayang gutom. Buwayang gutom na pinamunuan lang naman ni Tambaluslos Romualdez. At yung sino ba? Ni Elizalde ko. Kasi yung dalawa naman yun, yung nagmamayari lang naman ng Pilipinas. Bakit? Kumbaga, sila lang naman yung may hawak ng purse or kaban ng bayan. Legit yan. Totoo yan. Sinabi pa nga yan ni Inday Sara. So ngayon, gusto nilang angkinin pati na yung kaluluwa ng buong Pilipino. Kung kaya't pinipilit ni Tambi or Tambaluslos Romualdez na magiging prime minister daw kuno. Pero sa kasawiang palad, hindi man lang maka 1% ang buang sa survey, maliban na lang kung yung mag-research, yung Okta Research Group, o doon siya mag-survey doon sa pamilya niya, mga relatives niya, dyan sa squad house ng mga quack home, sabi ni Marcolita. So, or sila na lang yung maglokohan, di ba? Gago talaga. So, at ngayon, dahil sa obsessed sa mga Duterte si Tambiyuda na mahilig mag-ayuda. Obsessed siya sa mga Duterte. Kasi, ayaw na talaga nila na makabalik ang mga Duterte. Kasi, treat nila, lalong-lalo na si Inday Sara. Kasi, ano naman si Inday Sara? Laki naman yung niya, potential na magiging kasunod na presidente ng Pilipinas. Diba? So, treat siya sa ambisyon ni Tambiyuda na mahilig mag-ayuda si Tambaluslos. So, ang gagawin niya, kundi gagawin ng lahat, uubusin ang pira ng sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Yun yung totoo. Uubusin ang kaban ng bayan. So, gagawin ng lahat. Lahat gagawin. Gamitin ang pira ng ayuda, akap, ganun. So, kasi pira-pira lang yung labanan para sa kanila. Kala nila, bobo ang mga Pilipino. So, yan? Para promotion sa sarili. Diba? Pampabango sa sarili. So, ang gawin nila pa, samain ang mga Duterte, gamit ang mga kalyado niya dyan sa squad house, di ba? Yung, sino naman yung namumuno? Pinamunuan lang naman, walang iba, kundi si Akop, na sinakop na ng sistema at kasamaan. Yan yung totoo. At nandyan pa yung isa, yung pastor na mahilig magdila, si Manong Bini. Si Manong Bini, yung demonyong pastor na mahilig dumidila-dila. Na ang taas ng dila ni Manong Bini parang ahas. Di ko kung ahas, buhaya, or di ko alam, nanunuklaw, or kumakagat, or di ko alam kung anong klaseng hayop ito Basta mamal yan to warm-blooded crocodile. So, sino ba si Manong Bini? Yun lang namang may magandang sakyanan, kita pa nga ng baril, may siya yung may magandang pamumuhay, pati nga belt, sinturon, 50,000, tapos may milyones pa ng mga relo. So, wala talaga si Manong Bini. At may isa pa dyan na friend talaga ni Manong Bini, si Bull Star Dan Fernandez.
Kung kilala niyo si Bullstar Dan Fernandez. Siya lang naman yung mahilig mag-direct, mahilig magdrama, yung pinuntahan nga ni Tatay Digong. Diba dati alam natin Bullstar yan eh. Ngayon naging dramatic actor, naging producer, nagiging director kasi siya lang naman yung nagpalabas ng dyan, yung slides. Diba? Yung kalokohan na kinuha lang sa YouTube, ang buang. Siya lang naman yung mahilig magawa or magdoktor ng mga datos at gustong kumakailan lang, di ba? Yung nandiyan si Richard Gomez mga binutata siya kaya hindi na tinapos hanggang 12 o'clock lang yung nila session. So at kamakailan din nag-execute siya ng falsifikadong affidavit para kay na sang-ayunan sana ni Police Colonel Grijaldo para lang idawit si Tatay Digong, ang ating former, itong pinakamamahal natin na former president. Gusto nilang nila ni Abante Dila at ni Bullstar Fernandez na sumang-ayon sa script para papalabasin yung na masama si Tatay Digong. So yung script sang-ayon sa pinalabas ni Garma, di ba? Kasi si Garma sila yung nag-briefing niyan eh. Di ba? Alam naman natin. Tapos si Garma ngayon tumakbo na si US at nahuli. So takot yatang diyan sa Senate kasi baka mabulolyaso yung mga nila, script nila eh. So yun yung totoo dyan. At meron pa isa. Itong isa yung pinakamalupit. Si Paduano. Ano ba to si Paduano? Si Paduano, ito rin naman hilig hilig mag-power trip. Yung tripping lang naman nito, yung mag-contempt. Kaya tinatawag ito ngayon, may bagong pangalan, Mr. Contempt Creator. So, kasi mahilig ito mag-contempt ng mga resource persons na pupunta dyan. Kaya may phobia na yung mga resource persons dyan, hindi na pupunta dyan eh. Kasi, pag matripan, wala ka talaga. Patay ka talaga. Ay, sino ka ba naman? Sa kanila yung power ngayon eh. Wala. Talo tayo dito. Kasi itong mamang to may sayad yata sa utak. Kasi laging galit. Galit sa mundo. Kasi parang may anger management issue ang buang na ito Yawa mo na Yan yung totoo dyan. So, kasi sabi daw na pinanganak ito si Paduano. Nung pinanganak daw ito, sumisigaw na daw ito eh. At gusto pa yatang bumalik sa sinapupunan ng nanay niya. Dahil sa sobrang galit nito sa mundo. At yun. Yan si Mr. Contempt. Meron pa silang King Kong. Katunog King Kong. Katunog unggoy. Si King Kong Won. Si Kong Won. Na ito si Kong Won naman. Mahilig itong ngumingiwi-ngiwi. Natulungan pala ito ni Tatay Digong. Yung tumakbo ito sa panahon niya nung eleksyon. At kalaunan, kasabwat pa pala. Nabudol pala si Tatay Digong nabalidate kasama sa validated na kasama sa master list ni Tatay Digong sa sa drug war niya. Kasama pala itong ngiwing Kong Won na to. Si buang na Kong Won. Patay tayo dyan Kong Won. So kaya pala pagtanto natin na kung kaya't bakit sobra ang galit nito ngayon kay Tatay Digong na parang pinagsakluban yung langit at lupa. At meron pa silang isa. Yung babaeng dyan, magagalingan na abogada ko si Attorney Luis Tro. Ito yung attorney na tinago daw yung asawa niya na may kaso. At ngayon, gustong kasuhan na ngayon siya ni Tatay Digong ng disbarment case dahil sa pinagagawa nito na katarantaduhan dyan sa Kongreso. So, meron silang isa pa, si Bruce Sasso na feeling magaling. Na ang hilig naman nito magtanong ng true or false. Wala iba, true or false, multiple choice, or yes or no. File the case in court. Mr. Chair. Walang problema. Nandiyan din ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga,
Tatak Duterte. Dahil pulisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao, nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? Ayun, binutatan ni Tatay Digong. Sinampal sa mukhang pangit niya na sobrang kahihiyan yung nangyari dyan sa kanya, sa kanila, sa kanilang lahat naman. Nung nakaharap si Tatay Digong, di ba? Nakita naman natin. Pero ang malupit talaga sa lahat, pinakamalupit, wala nang ikakalupit pa nitong isa. Ito talaga. Ito si Tandang Pusit Castro na ginawang clown ni Tatay Digong. I don't believe in you. Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Oo. Michael Yang. Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, Oo! papatayin niyo. Sasama, tawagan kita, kasama ko. Hindi po. Ayokong Hindi, maging... samahin Ayoko kita. pong maging ikaw katulad ninyo, yung no? At ayokong masama witness. doon sa patayan. You will So, be hindi po. witness to a murder. At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no, at sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, 'di ba? Ginagawa nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line of thinking Hindi ni dapat, ma'am. Pero kung talagang, Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo. Dapat patayin mo talaga. At ayaw kong makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. At ngayon, ngayong bago ko ay pinakulong niya yung Yusek ni Inday Sara, yung abogada na si Attorney Lopez na kanang kamay ni Inday Sara. So, iba ka talaga. Malupit ka talaga. Ay, nako. So, iba na pala ngayon. Iba na ang panahon. Ang mga convicted, yun na ang magpapakulong. Baka sa susunod yung mga adik na. Kasi, tingnan nyo, bumabalik na yung mga adiktos benedictos. Tumatakbo na sa anong posisyon sa gobyerno. Yun ang totoo dyan. So, at ano ba, alam niyo ba yung ginagawa nitong itong si Tandang Pusit Castro na isang convicted na rebelde at kidnapper ng mga bata, abuser na gustong pabagsakin ang pamahalaan, is in the connivance na sa agenda na mga gustong sisirain ang mga Duterte. So ngayon pa lang kinulong si Attorney Lopez. Pinakulong sa pamamagitan ng pagkontempt dahil daw, ano ang dahilan? Ay undue interference daw. Ano ba yung undue interference? Ito yung or baga disruption sa
madaling salita, in short term, short word, madaling salita, interference, undue interference or disruption. Ganun yun. Walang hiya talaga to. Yung plano naman nila para mapadali yung impeachment Inday Sara, diba? Yun yung totoo. Kasi in the beginning, hindi ba yung sinasabi or kasabihan na undue interference, yun din naman yung ginagawa nila. Yan yung ginagawa nila sa COA. Na pinangunahan nila ang COA sa investigasyon nito na may 6 months pa sanang palugit si Inday Sara. Paano na sila makapagpalabas ng dyan? Kasi inubos na magkontim ba? Parang tanado yata ito ng mga Kongreso yun. So, ngayon, gusto na sila na yung mag-iimbestiga dyan sa budget. Di, yung ginagawa nyo, kayo yung nag-uuna pala dyan sa undue interference. Kayo pala yung nag-uuna dyan. Walang hiya to. Yung COA, pinangunahan nila ni Castro ng mga House of the Crooks. Dahil sa investigasyon nila sa budget na disallowance na 125 million na confidential funds ni Inday Sara Duterte na pinakamamahal nating Inday. So, una, hindi ba wala naman silang wala silang jurisdiction sa COA, sa commission, di ba? At dahil sa COA, kasi ang COA ay separate body yan, not under executive body, not under legislative, and not even under judiciary or Supreme Court, di ba? So, pero ngayon, sila, yung mga pinagagawa nila ngayon, ano naman yan? So, hindi ba masasabi nating din yan? Undue interference, di ba? Parang manalamin muna kayo. Ay, nakawala na talaga walang hiya talaga itong lower house. Kasi daw nag-request lang naman si nagpadala yata ng sulat or letter itong si Atty. Lopez sa COA na wag pagbigyan ng request ng lower house sa kagustuhan nila na sila na mismo ang mag-audit sa 125 budget ng Inday Sara. So magpalit na kayong trabaho. Yung kayo diyan sa Congress, kayo na magkuwan lang kayo. Palit kayo ng taga-kuha, sila naman yung kung sa dyan sa Congress, opo. Kung ganun pala yung kagustuhan nyo di ba confidential yan so dapat hindi yan pwedeng ipalabas dyan. Wala talaga kayo, ang kapal talaga ng pagmumukha nyo. Mas lalo nyo lang ginagalit itong mga tao. Kala nyo bubo ang mga Pilipino dahil sa sobra yung mga pagmamalabis. So hindi pa ba kayo nahimasmasan na pinataob kayo ni Tatay Digong na mag-isa-isa? Na kahit pinagtulungan nyo siya dyan sa House of the Crooks. So mga kababayan, mga kasampyak, hanggang saan ba yung hangganan ng ating or inyong mahabang pasensya sa kanilang mga pinagagawa ngayon na itinulak na tayo sa sulok, natumba na tayo, tinapakan pa tayo, at ngayon gusto pa tayong duduran. Maraming salamat po. God bless.